Oy, Christindera, wag mong hiramin yung panty ko. Porque Thursday nakalagay sa likod, hiramin mo. Friday na bukas. May Thursday na nakalagay sa likod. Hindi mo na siya pwedeng suotin. Oo nga. Kasi pag sinuot mo siya, hindi siya lucky. Christindera, ano bang style ng panty mo? Ano ba sa'yo? Ano ba? Transparent? Transparent. Metrapal. Sarap. Packing tape ka. Ay nako, kakanta pa naman sana ako. Ano ba yung kinakanta mo kay Jobit Ben? Wala. Nag-fill in the blanks. Nag-fill in the blanks ako. Maganda yan, maganda yan. Ano yan? Anong fill in kasi the... wala namang nakakakuha kasi ng mga fill in the blanks ko. Parang mali naman lahat ng mga tumatawag, ng mga naghahula. Alam nila yun, tama yun. Ayaw lang natin i-ere. Mali kaya, di ba? Mali kaya. Ikaw, sige, ulit-ulit ha. Sige nga. Kasi sabi nila, gusto daw nilang sumagot eh. Sige, ulitin natin. Hipuan mo, blank kung may katambukan. Ano yung blank? Pisngi. Pisngi? Aba. Diba? Napatili ng blank ay nahawakan ng pusa daw. Pusa ay nahawakan. Pusa ay nahawakan. Dinilaan loob ng blank ko. Dinilaan loob ng ilong? Kadiri. Sa sarili na wala ng blank ay mabasa. Blank ay mabasa. Ano yung blank? Dila? Dila daw. Maraming alam to si Christindera. Oo nga. Expert. Eyeliner. Ikaw, doon ka na daw, sabi ni Beauty. Ay, si Beauty naglalaba ngayon. Ay, naglalaba. Naglalaba, anong gamit mong sabon? Paluin kita yung Beauty. Gumamela. Santan scent. Santan scent, no? Ay, nako. Oy, B-Boy, may nag-text sa atin dito, oh. Oy, salamat naman. Chico at B-Boy, sana matulungan niyo ako sa problema ko. Yung daddy ko po kasi nag-asawa ng iba, tapos po minamaltrato po ako nung stepmom ko at binablackmail pa po ako. Sinasabi niya po kapag sinabi ko kay daddy ang mga pinagagagawa niya sa akin, sa kanya lang po naman sa kanya lang po naman ginagawa yun sa akin pag nasa out of town po yung daddy ko. Sasabihin ko po ba sa daddy ko yon? Galing kay Janice ng Pateros. Sana po mabasa nyo ito at mapayuhan nyo po ako. Marami pong salamat. Ayan, si Janice. Kawawa naman si Janice ng Pateros. Alam mo, hindi lang ikaw, Janice, nagkakaroon ng problemang ganyan. Yung, syempre, hindi naman natin masasabi lahat ng mga pamilya ay perpekto. O bakit ganun? Yung stepmom daw kasi, nag-asawa ng iba. Diba? Dapat, siguro ugali na nung stepmom niya yun. So, hindi niya na mababago yun. Bakit kailangang maltratuhin yung anak? Una, hindi mo yan anak, no? Hindi sa'yo lumabas yan, kaya wala kang karapatan. Baka primadonna. Dating prinsesa. Diba? Prinsesa ng brownout. Si Gagay. Pero, Janice, ganito, no? Kung ako sa'yo, kung tinatanong mo, dapat mo bang sabihin sa daddy mo, alam mo, feeling ko dapat, ha? Correct. Sabihin mo talaga. Sabihin mo sa daddy mo. Sabihin mo sa kanya, natatakot ka, na iiwanan kanya doon dyan sa stepmother mong yung Nyuta na yan, ha? Nyuta yan. Diba? Hirap-hirap lang ng gano'n. Kaysa naman lagi kang minamaltrato. Hirap lang makisama sa mga hindi mo kamag-anak talaga. Naku, balas. Yung mga kamag-anak nga, nag-aaway-aaway. Yung mga hindi pa magkakamag-anak. Stepmom, stepfather. Yes. Stepsister. No. MILF. Ano yun? Yung iniinom, ano yung milk? Dapas. Milk. Pala kala ko milk. Oo. Ay nako, dude. Yes, Diaries pa rin pinapakinggan mo. 10:33 is our time. Kausapin natin, B-Boy, ang next caller natin. Milk ng milk. Kausapin natin. Hello po. Hello. Hi, good evening. Good evening rin po. Hello there. Oh, you look at them and you say hello there. Hello there. Sumunod naman siya. Ano pong pangalan? Angie po. Si Ate Angie. Taga saan po? Dito sa Makati. Taga Macquarie. Taga Macquarie, gano'n? Macquarie?
Saan po kayo sa Makati, Ate Angie? Dito sa may West Rainbow, 21. West Rembo, dun sa may bandang Pateros na to malapit. Talaga. Ilang taon na po kayo, Ate Angie? 30. 30 years na ho 30 kayo kumakain ng balot? Sa Pateros ba? Oo nga, no? Marami dyan, mura yung balot dun sa Pateros. Uy, magkano balot dyan, Ate Angie? 13, Ano? 12, ganun ba? 12. Yan, 12, oh. So kung 12 dyan at mura dyan, di magkano na? Matagal na kasi akong di bumibili ng balot. Alam mo ba dyan ako pinaglihi, Ate Angie? Ganon. Oh, gusto ng nanay ko na kinakain yung sisiw, yung may buhok-buhok pa daw. Correct. Oh, ending ngayon, taong buhok ako ngayon. Punong-puno ako ng buhok. Ate Angie, ano pong workstation niya? Ano pong trabaho niya? Taong bahay lang. Taong bahay. Okay. Sa bagay, may mga animals bahay. Ganun, eh. Mga hayop sa Animal bahay. bahay, ganyan. No? May aso, minsan may ipis. Correct. May daga, may peste. Makatawat si Ate Angie, parang lalabas yung lalamunan, no? ganyan. Ate Angie, kailan po ang birthday? November 1. Aba, Araw ng buhay. talaga. Tapat na tapat, no? Masaya ho ba kayo pag birthday po ninyo? Ano naman? Ano po yung pinakamasayang birthday po ninyong i-celebrate? Di November 1. Kasama ko lang yung anak ko. Ah, talaga? Pagkakasama niyo lang yung anak niyo. Oh, well, di ba? Yun yung pinaka masasaya at pinakamahalagang moments yung kasama natin yung pamilya natin, di ba? Alright, kayo po ay may birthday na November 1. Madam Bibi, ano ba ang kanyang zodiac sign? Ay, nako, asamasak yan. Ang kanyang zodiac sign ay Scorpios. Scorpio. Diba, no? Scorpio. Ganun talaga yung Scorpio. Ano yung nilalaro nyo? Tetris, ho? Ano po yan? Snake and Ladders? Game and Watch? Ate Angie, ready na po ba kayo? Wala na po bang magagalit kung aming sasalat-salatin? Ang ano? Okay. Basta ho, kayo wala ho ba magtatanong. magagalit? O Wala. lang po o hindi? Okay lang po ba na aming salat-salatin? Okay lang. Okay lang daw, iba. Ba, okay lang ho din sa inyo. Ate Angie, na aming, Ano yan? Anong tawag dyan? hindi ko maisip kung ano yung, Duraan, ganyan? ayoko siyang sabihin na gano'n eh. Ganyan. Okay lang ba, Ate Angie? Okay lang. Ang iyong Guhit guhit ng ng kapalaran. We are very ready to transform. 1, 2, 3. Anytime. Gotta bells. Kumakatawa ka naman. Ate! Angie, hello. Hindi na po kami ang mga DJ na kausap nyo kanina. Kami na po ang mga... Wala na po sila. Ano na tayo? Kami po yung mga DJ na ngayon. Paano? DJ, dalagita. Dalagang guhit. Okay. Ako nasasalat. At ikaw, sige, sasalatin po kayo, ha? Sanay ako sa mga edad 30. Ganyan. Sanay po ba kayong sinasalat, Ate Angie? Sanay naman. Ano, aray naman, ano? Ano, aray po? Ano? Sanay. Sanay. Akala ko may binghiw ako sa S eh. Ganyan. Sige po. Ate Angie, upo ho kayo. Nang maayos? Upo kayo ng maayos. Upo po kayo. Yung isa pong binte, kailangan po medyo nakaangat ng konti. Parang kunyari meron kang pigsa na hindi mo mayupo sa bandang pakanan. Ganyan. Dali. Dahil baka pumutok. Okay. Sa sinasalat-salat na po namin ang iyong guhit, Ate Angie. Ay, nako. Ano? May asim pa. May... Ganon? Bakit? May suka? Ganyan? May mga chicharong bulaklak sa gilid. Okay. May suka. Nga, May tosino, ganun. Ito nakalagay sa iyong guhit ng kapalaran, Ate Angie, oh. Sabi ni Fairy Gay Mother, Ano daw? Newton naman, oh. Kakalmutin ka ni Munang. Nino? Anong munang? Kakalmutin ka ni Munang. Yung pusa niyo. Si Muning, Pero munang, Ang malaki yung ulo, barako eh. Munang, Kakalmutin ka ni Munang mamaya. Hala ka, Ate Angie. Mag-ingat ka. Kaya kalmutin mo din siya. Unahan mo na. Fight! Ting, ting, ting.
Unahan mo na daw, Ate Angie, ha? Finish him. Okay. Unahan daw niya. Okay? Yan ang nakalagay sa iyong guhit ng kapalaran, Ate Angie. At ito naman ang iyong lucky. Anes! Okay, sabi dito, Ate Angie, alam mo ba meron ka daw na lucky napkin? Gumagamit pa po kayo nito, Ate Angie? Pag mayroon, Pag meron hong pupunasan na madumi sa bibig nyo. Di ba kasi, kunyari, kumain kang kare-kare. Ayan, kukuha ka ng napkin, pampupunas mo sa ano. Oo nga naman. Di ba yung table napkin? Pag meron mga ganyan. table na. Ang huwag ho kayo masyado mag-iisip ng maayos. Ate, Ate Kaya hindi Angie, naman nakakatawa kami. Wala naman kaming katatawa ng ginagawa. ang inyo pong lucky napkin ay iyo. Kinalat ng aso sa harap ng bahay nyo. Ayan. Ginangat-gat ng aso. Meron pang isa. Anes, itech. Ate Angie, meron kang lucky isda. Uy, mahilig ka ba sa isda, Ate Angie? Ate oo Angie. naman. Ano pong Ayan. isda Sa yung paborito? dagat kami sa probinsya. Ano pong okay. isda? Anong kinakain nyo? Tulingan? Mga ganyan? Sena. Asusena? Ano ho? Aso ho yun. Isda. Kasi malapit kami sa dagat dito sa Oo. Lucena. Sa Lucena. O kaya kaya maraming isda. Okay. Alam niyo po ba, Ate Angie, na ang inyong lucky isda ay iyong nung hihiwain mo na, bigla kang kinagat. Nagalit. Paano kaya yung tunog na ginagawa ng isda, no? Aba, ewan. Yung aso, tahol, di ba? Yung pusa, miya. Paano kaya yung isda, no? Isda? Ano ba tunog ng isda? Pero kasi nasak nyo. Ate Angie, meron pang isa na uubo na ako. Alam mo, Ate Angie, meron kang lucky tulog. Masarap po ba kayo matulog? Ganyan? Oo. Talaga, Ayan, ha? plangik-ngik ho yung nguso niya sa gaano. Humihilik ka, ganyan? Super Hindi tulo. naman gaano. Hindi naman. Super tulo laway. Ayan. Alam mo ba, ang iyong lucky tulog, Ate Angie, ay yung tulog sa biyahe, ha? Yung tipong lalagpas ka sa bababaan mo. Newton, nangyari sa akin yan, ah. Kani-kanina lang, Ate Well, Angie. tandaan mo, Ate Angie, pag hindi ka Ay, lumagpas sa nako. bababaan mo, Sinabi ko, hindi siya lucky, ha? So, dapat ganyan. Okay. Yan ang iyong guhit ng kapalaran. At lucky anes-anes. Ngayon, Ate Angie, tignan naman natin, ha, kung may maitutulong ba yan sa ikikwento mo sa amin. At laman ng iyong Yes Diaries. Kikwentuhan niyo po kami. 1, 2, 3. Anytime. Go! Kasi, nung mula na nagsama kami, Nino po? asawa ko, Opo. ay sabi niya, hindi raw niya ako iiwan. Opo, sabi po niya yun. Ngayon, kasi nakaisip ako magtrabaho, gawa ng naiinip ako, lagi wala akong ginagawa. Opo. Sa bahay namin, mag-isa lang kasi ako siya. Stay sa trabaho. Okay po. Tapos, nag-ano ako, pinayagan naman niya ako. Sabi Apo. niya, sige, kung yan ang gusto mo. Para mag-ipon din ako, sabi ko. Opo. Yung ilang buwan na ako sa trabaho ko, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, kung umuwi siya sa bahay. Opo. Sabi naman niya, hindi raw. Sige, mga 26, text kita, sabay na lang tayo. Okay. Yung pala naman, di sinabi niya na hindi raw siya pwede ng 26. Kasi hindi pa daw siya siniswelduhan. Kailangan mga katapusan. Correct. Bakit wala po sa ano po bang trabaho niya? Security. Okay, SG, security Ay, naku, guard. edi meron siyang Dito sa Petrobank. meron siyang batuta ho. Ha? Meron siyang batuta daw po, yung asawa niya? Sa trabaho. Wala, baril. Baril lang. Ano po, baril di tubig, ganon? Baril di dagta, ganyan. Tapos po. Okay po. Tapos yun, hindi ko siya hindi ko siya sinunod. Ako'y lumuwas ng hindi niya alam. Okay. Ay di nagulat ho siya. Tapos yung lumuwas ako, parating pa lang ako sa lugar ng aming bahay.
Apo. meron nakakita sa akin pamangkin niya. Ah. Sabi niya, te, bakit ngayon ka lang kasi meron kasama yung ano mo, husband Asawa? mo. Oo. Sabi niya, parang bago niya yun. Lo. Di yun nga. Pero alam naman niya yung nagdadalang tao ako nun. Okay. Di, yung sinabi ko sa bata, pakisabi mo naman na pumunta siya dito, hindi na lang ako tutuloy. Hala. Kasi ang bala ko lang naman talaga, kukunin ko na yung mga gamit ko doon. Okay. Para na pati malaman ko totoo yung sinasabi niya. Mhm. Okay po. Ayan, pinapunta nga niya tapos dinala niya ako doon sa tinitirhan namin. Okay. Tapos meron nga, Nakita niyo ho? yung sinabi niya na hindi naman daw niya, kaya lang naman daw niya yung ginawa kasi wala daw po ako. Bakit Okay. kailangan pa po kayong magana ng isang lalaki? Dahil wala ho kayo, ganun. Bakit ho kailangan maghanap ng lalaki ng iba dahil wala po ang kanyang kinakasama? Tama po ba yung tanong? Tapos noon, yung pumayag ako na, sige, kung yan ang gusto mo, di umalis na lang ako. Tapos nagtrabaho na lang ako hanggang sa lumalaki yung anak ko sa tiyan. Okay. So, niwala man lamang pong hindi kanya pinigilan, ganyan. Pumigil naman siya, pero para ano pa, magkasama kami yung tatlo sa isang bubong. So nung pong puntong yun, nakipaghiwalay na kayo sa kanya, ganun po ba? Oo, kasi inano ko na lang talaga sa kanya eh. Hmm. Pinaubaya ko na lang sa isa. O papaano ho yung dinadalan yung yung anak? Ngayon, sa galit ko kasi, pinantaan ko siya. Hmm. Dalan-dala ng bata yan. Yung mga sama ng loob ng nanay. Ano pong sabi niyo? Sabi ko sa kanya na huwag niya ako susundan dahil doon na lang siya sumama sa una niya. Sa pangalawa niya. Mhm. Kasi kung ganun rin lang naman siya, porket nabuntis ka na, pupunta ka na sa iba. Yun, mag-isa lang po ako nagluwal sa anak ko. Lahat ho kayo gumastos. Hindi po ako lumapit sa mga magulang ko. Buti naman ho, nailabas ng maayos yung... Ha? Buti naman ho, natustusan yung mga panggastos dun sa panganganak ho ninyo. Hindi, lumapit ako sa isang Ministry Without Borders. Mhm. Okay. Buti na... Tinulungan nila ako. Tapos hanggang sa nakaluwal ako, pinilit kong maging normal yung mga anak kahit ang batay may malaking tao. Mhm. Kahit ano, ako lang ang papaano ng kanyang gatas. Opo. Nasa akin lang. Sana kung naririnig niya to, puntahan na lang niya yung anak ko dun. Bigyan-bigyan lang niya kasi nahihirapan ako eh. Bakit naman yan? Ate Angie, tanong ko lang po no, syempre alam po niya na nung nakipaghiwalay ka sa kanya, nagdadalang tao ka. Wala po ba kayong parang, kung iaano po natin, kasunduan? Sinabi naman niya na hayaan mo pag nanganak ka, paalam mo lang sa akin, susuportahan ko yan. Yun na naman. Okay. Sabi na Kasi naman ako niya. lang naman yung kauna-unahan niyang naging babaeng nanakan niya. Hindi ko lang alam kung meron pang iba. So, ibig sabihin po, Ate Angie, nung simula nung naghiwalay kayo, wala na ho kayong komunikasyon sa kanya? Wala na Wala ho kasi kayong balita? Nag-iba na ako ng number nun eh. Okay. Mhm. Wala na ho talaga kahit dalawin kayo, ganyan, wala po. Wala. Nung nanganak kayo, Pero wala. alam naman niya ang Lucena eh. Opo. Okay. So, nangako naman siya. May binitiwan siyang salita na
kung manganak kayo, handa naman siyang akuin ng responsibilidad yung Sa gastos. Oo, tulungan kayo sa pantustos, tama po ba? Ending, hindi nagbibigay. Hindi. So, responsibilidad niya ho yun kahit na hindi niya ho ipangako sa inyo na magbibigay siya. Si lalaki pa man din, kamukha pa niya. Po. Sino ho? Kayo? Alaman tayo. Dati Angie kasi nakakalungkot yung istorya mo. And Pasensya na. hindi po. Wala po yun, wala po sa amin yun. Andito po ang Yes Diaries para pakinggan po namin yung mga problema ninyo. Okay. At para pasayahin po kayo kahit papano sa mga ginagawa ho naming mga kataran-taran. Surut. Opo. Sige po. Okay. Ang hirap nito, no? Hindi alam kasi ni Ate Angie kung yung whereabouts, nasaan ba, ano bang ginagawa. So, diba? Sana sa pamamagitan ng programang ito, ng Yes Diaries, sana makarating. Ate Angie, kung okay lang po ba sa inyo na sino po ba? Ano po bang pangalan itong Okay. tatay nung anak niya? Siya nga pala si Joseph Lorita Dionida. Joseph Lorita Dionida. Dionida. Oo. Sige po. At yan, at sana kay Sir Joseph Lorita Dionida, Oo. kung naririnig niyo po itong programa na ito, o kung meron man pong nakakakilala sa kanya, Joseph Lorita Dionida. Laurita. Laurita. Joseph Laurita Dionida. Apo. At kung hindi man po kayo mismo, Ginoong Joseph, kung meron pong kakilala, ganyan, o kamag-anakan na nakakapakinig nito, sana po mai-relay nyo yung maisabi nyo sa kanya yung mensahe ng nito ni Ate Angie para sa kanya. Wala na po ba kayong, baka po may gusto pa kayong sabihin sa kanya? Yun lang naman yung bata kasi doon lang naman ako sa bata na hirapan lalo na mag-aaral na siya. Ilan taon na po ba yung bata nga ulit? Magpo-4 na siya. Mag-aapat na Mag-aaral taon na talaga Oo nga, yan, dude. correct. Pag-aaralin ko na sana siya sa susunod na taon eh. Kaso po, wag muna, mag-prep mo, muna siya. Saling kit muna dun sa mga daycare center, ganyan. Siguro ayun, advice ko lang kasi baka mamaya mahirapan na kayo ngayon sa kalagayan ninyo dyan sa mga pantustos ninyo sa pang-aaral ng bata. O kung makapag-iipon kayo, edi mas maganda. Ayun, Kung yun lang naman ay bukas na sa puso niya magbigay. Apo. pero hindi niyo siya pinipilit na magbigay, gano'n? Hindi ko naman siya pinipilit. Para lang niya masabi na itinuloy ko yung bata. Lupit nyo naman, Ate Angie, kasi yun responsibilidad niya yun at pwede siyang, alam mo yun, makasuhan at kailangan yung hingin yun. Kasal po ba kayo, Ate Angie? Hindi. Hindi kami kasal. Okay. Pero syempre, anak pa rin niya yun Wala pa naman siyang pinapakasalan eh. Wala pa siyang pinapakasalan. Wala pa. Baka naglulumandi pa ho yung lalaki niya. Baka wala no. Baka nga po siguro no na kung titignan natin, baka nung nalaman niyang nabuntis kayo, natakot na sa responsibilidad na magkaroon ng isang pamilya, na maging Correct. isang ama. So kung titignan po natin, baka parang isa siyang duwag, di ba? Parang isa siyang hindi pa sa handa. Parang gusto lang niya maglaro-laro sa buhay. So ngayon, ito na naman, may iba na naman. Na, ang nakakatakot dito, pag nangyari, sakaling mabuntis, di ba? Ano na naman ang gagawin niya? Di dalawa na yung panganay. Ako, 'di ba? Nakakainis lang bibo yung mga ganyang klase ng tao. 'Di ba? Kasi gagawa-gawa ka ng isang bagay, panindigan mo. 'Di ba? Ginusto mo 'yan eh. Alam mo naman, 'di ba, nung ginagawa niya 'yan, alam mo kung anong pwedeng kalabasan 'yan. Alam mo na pwedeng magbunga 'yan. Pagkatapos, Kung sobrang tigas ng mukha ng lalaki, wala siyang pakialam sa sinasabi mo. O, di ba? bahala siya sa tigas ng mukha niya eh. Ihampas na lang niya kamo saan. Yung mga tao Nakakainis talaga- lang na, Oo naman.
Diba? Pero ito si Ate Tapos- Angie ngayon, yung problema niya. So, Ate Angie, ang mas maganda ngayon, may trabaho pa rin ho kayo? Mm. Doon pa rin ho kayo nagtatrabaho? Oo. Ano po ba ito? Ha? Ano pong trabaho niyo ulit? Taong bahay, wala po manager ko na sa ibang bansa. Manager niyo ho, nasa ibang bansa. Manager, artista po kayo? Ha? Artista po kayo? May manager Hindi. kayo eh. Ano? Taong bahay, nasa ibang bansa manager ko. Okay po. Alright. Yung baby po ninyo, nandyan kasama ninyo? Hindi. Nasaan po? Nasa mother ko sa Lucena. Pinapadala ko na lang ng pera. Well, Eh di miss na miss nyo na yung baby nyo. Kasi hindi na naman po kilala eh. Hindi kayo kilala ng bata? Mm-mm. Bakit po? Kasi baby pa lang po siya. Ako nang nagbibili-bili ng gatas niya. hindi po kayo... Wala pang isang buwan nagtatrabaho na ako. Okay, so ibig sabihin, hindi pa po kayo nakakauwi doon sa Lucena? Ha? Hindi pa po kayo nakakauwi doon sa probinsya, sa Lucena? Hindi, minsan-minsan lang sa isang taon. Isang beses sa isang taon. Mm-mm. Okay. Sakit naman. Kasi Pero, nangihinayang ako sa pamasahe. correct. Pero Ate Pero Angie, aanin nyo naman po yung pamasahe, Ate Angie, no? Kung ganyan namang... Kasi naman po sa lata na didi yun. mahal lang, Ayun. mahal lang gatas. Ay mamahalin pa po yung gatas na pa-baby sa kanya. Oo, no. Eto na tayo sa ganito eh. Yan tuloy yung... Alam mo yung suliranin ng isang ina. Diba? Na gustong-gusto niya makita yung anak. Pero wala eh. Nagdedesisyon na lang si Ate Angie na wag na. Kasi para ipunin na lang. Diba? Chico. Kasi sayang. Ate Angie, nakikita ko lang dito ha, sa sitwasyon mo ngayon. At siguro masasabi ko lang dyan, may mga tao talagang ganyan na pinagdadaan natin, na kailangan natin pagdaanan para mas maging matibay tayo, mas maging mautak tayo sa mga desisyon na gagawin natin, and mas maging matatag sa mga hamon ng pagsubok. And dun sa sa sustento, tip ko lang po sa inyo, obligahin niyo po siyang magbigay kasi kailangan ng bata na panggatas at kailangan ng pangtustos nito sa mga pangangailangan Oo. at hindi niyo ho kaya eh. So, kung hindi niyo ho kaya mag-isa, syempre, siya ho yung tatay, bilang tatay nung anak, responsibilidad niya ho magbigay. Pero kung talagang napakatigas ho ng mukha, tatag ng bato, tatag ng isang blocking semento ang mukha ng lalaking yon, siguro po, that's the time na mas kailangan niyo pa pong mag-effort, magtrabaho ng todo-todo. Gawin niyo pong inspirasyon yung anak ninyo. Huwag niyo na pong isipin yung lalaking yun kasi hihiwalay lamang po yung inyong intensyon o inyong pakay para palakihin ng maayos itong bata. Pag iniisip niyo yung demonyitong yan, correct, mas malalo lang ho kayo mawawala sa inyong focus. Okay. So, gusto po naming maramdaman ninyo, Ate Angie, na hindi ho natatapos ang problema sa pagsara ng pinto. Bagkus mas marami pong bumubukas na bintana pag ganyan pong klaseng problema ang inyong pinagdadaanan. And lagi lang po kayong magdasal. Ipagpasa Diyos nyo na lang po. Then move forward. Siguro in time po, maiintindihan naman po kayo ng inyong anak. Saka ako, Ate Angie, naniniwala ako, no, na itong lahat ng ginagawa nyong to, diba? Kung sa ngayon, kinikwento nyo sa amin na nahihirapan kayo, hindi ba? Masakit para sa inyo kung ano nangyayari. Pero ako po, naniniwala po ako na isang araw, babalik po sa inyo eh. Lahat ng, alam niyo po yun, lahat ng kagandahan ng loob na ginawa ninyo, lalo na sa anak nyo. Good karma. Meron Lalo na alam niya na kayo yung sumuporta sa kanya, nagpalaki sa kanya, tumusto sa kanya, diba? Sana na ipapaliwanag naman po ng lola niya, nung nanay niyo po, hindi po ba? Siya yung nagpapalaki na ganyan. I believe napapalaki naman po siya na maayos ng lola niya, diba? Kasi gano'n naman talaga eh. Pero Chico, gusto ko lang i-share Ate Angie, gusto ko lang ibahagi. Malaki po yung
affection, yung epekto ng hindi po ninyo nakikita yung anak ninyo. Kasi, Sana po sana once in a while, kahit paano po makauwi-uwi kayo doon, 'di ba? Para naman po mabisita nyo, hindi ba? Na kung kaya po madalasan sa isang taon, hindi lang isang beses. tandaan po ninyo, Ate Angie, hindi po binibigay sa inyo ang pagsubok kung hindi nyo kaya pong lampasan yan, ha? Maraming salamat. Kaya nyo po yan, Ate Angie, wag ho kayo mawawalan ng pag-asa. Balang araw. Kasi pag nawalan ho kayo ng pag-asa, wala na magbibigay ng weather forecast po sa atin. Correct. Wala na magbibigay ng mga ulat pambagyo. Correct. Ganyan. Wag ho kayo mawawalan ng pag-asa. Kung kami ho, hindi ho kami nawawalan ng pag-asa. Naku. Ate Angie, okay lang yan. Tsaka maniwala po kayo balang araw, 'di ba? Ipagmamalaki kayo ng anak nyo. Okay, salamat. Lalaki siya na may pagmamalaki sa inyo bilang isang ina na At nagtaguyod sa kanya na sa kanila o sa kanya na mag-isa, At hindi ba? dun sa lalaking yung ipagmamaliit siya. Hindi, pero again, hindi naman tayo pwedeng mamili ng mga magulang eh. Di ba, Ate Angie? Okay. So, wag nyo rin... Thank you, bye-bye. Ate Angie! Pakis muna sa nose. Ano naman oh? Iiwan mo na kami. Size 10 pa ako. Susulat ka ha? Via airmail. Red ballpen gamitin mo kasi ko colorblind. Maraming salamat, Ate Angie, sa Angie, pagtawag. Sige, Always bye-bye. look on the brighter side. God bless ya. Okay, bless. Bye. Ayun po, si Ate Angie. Mga kaibigan, text nyo lamang po. Yes FM Space, Yes Diary Space. Inyo pong mensahe padalayan sa 2600. Ang inyo pong reaction dito sa ating caller na si Ate Angie. Message through the text line. Ate, siguro po dapat ginawa nyo, pinasagot nyo pa din dun sa manloloko nyong asawa. Correct? Kahit hindi na kayo magkasama, it was his responsibility. Yes Diary's message ay massage. Talaga ang mga lalaki, mga manloloko. Ay, hindi naman. Wag lalahatin. Kung hindi porket nangyari sa iyo, hindi porket nangyari kay Ate Angie, or kung kanino man, hindi Oo. naman lahat. Wag ho kayong sorbitera. Hindi po patas, hindi po fair na Hindi ho patatas. nilalahat niyo mga lalaki manloloko. Hindi ho ganyan, ha? Buti na lang hindi ako lalaki. I'm very proud to say. Kung sabihin namin na lahat ng babae manloloko matatanggap niyo, Ay, nako. 'di ba? Kaya So, nga hindi namin sinasabi yan kasi ayaw na ho namin tanggapin nyo. So ganun, ha? Anyway, mga kaibigan, 11 o'clock, impunto. Ito po ay Yes Diary sa pinapakinggan nyo, ha? Correct.